Have you ever tried na sobrang napagod ka sa trabaho mo dahil halos lahat ng mga utos ay sa'yo pinagkakatiwala? From the root word tiwala, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka nila the way you work, not just dahil alam nila ang abilidad at kakayahan mong gawin ang trabaho mo, kundi dahil inaasahan nila ang magandang resulta ng gawa mo. Pinagkakatiwalaan ka dahil maaasahan ka. At some point, somehow, ang sobrang pag-asa ng ibang tao sa atin ay hindi rin maganda. Dahil instead na i-exercise nila ang ability nila to improve, ay hindi na nila nagagawa. Because umaasa na lang sila sa'yo. And on the other hand, ikaw ang laging sumasalo. Ikaw ang laging pagod. Don't get me wrong. Maganda yung ugaling maasahan ka. But you should be aware na hindi lahat kailangan mong saluin at gawin, lalo na kung may signal na ng pagtitake advantage nila. If you want to help them, guide them instead. Dahil pagpatuloy mo silang piniplease, mananatili silang hindi maasahan. Sabi nila, kung gusto mo maging reliable sa mata ng mga tao, kailangan katiwa-tiwala ka. At para pagkatiwalaan ka ng mga tao, dapat legit ka. Kumbaga sa produkto, ano nakikita mo sa mga commercial ay siyang resulta ng paggamit mo nito sa aktual. Same thing sa tiwala na gusto mong buuin sa mata ng mga kasamahan mo o sa mga tao. Dapat kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Dahil mahirap kung sa unang tingin pa lang sa'yo, hindi ka na pinagkakatiwalaan. Kasi parang itsapuera ka lang sa kanila. Even yung mga ideas at plans mo. Well, hindi naman all the time ganyan ang treatment ng mga tao sa'yo. Siguro may iilan. Pero ang iilan na yan, siguro sila rin talaga ang problema. Wala silang masyadong tiwala sa iba dahil talagang mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya kahit ano pa mang ibato nila sa'yo, patuloy lang. Hindi sila magiging definasyon ng pagkatao natin, kundi tayo, sarili lang natin. Kung dinadowngrade ka nila, hindi ikaw may problema. Kaya gawin mo lang lagi kung ano ang tama. Kung sakaling hindi ka sigurado sa gagawin mo, pwede kang magtanong. In that way, pinapakita mo lang na interesado kang gawin ang tama. At dahil dyan, may chance na ma-boost ang tiwala nila. Pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangang ipangalandakan sa iba na katiwa-tiwala o maasahan ka. Dahil kusa nila yung mauobserbahan. Kung sakaling nagkulang ka sa standards nila, maraming paraan para matuto. Hindi para magpakitang tao. After all, sabi ko nga, hindi naman sila mag-define ng pagkatao mo, kundi ang sarili mo mismo. Napaka-importante ng tiwala, kaibigan. Na kapag ito ay nasira, kahit ang magandang relasyon kayang baguhin. Dahil tulad nga sa kasabihan, ang tiwala ay parang baso na nabasag. Kaya mang pagdikitin ulit ang mga parte nito. Pero hindi mo na ito kayang may babalik sa dati nitong anyo. Kumbaga may lamat na. Ikaw, kung sakaling nasira mo ang tiwala ng iba sa'yo, paano mo yan aayusin? Paano mo yan ibabalik? Something to think about. God bless.